Notre Dame. Sabi ko, asa na yung kapatid mo kasi nagkahiwalay kami and hindi ko alam na bawal pala siya pumunta doon sa palengking yon. And ako ang dahilan, dinala ko siya doon kasi may project na gagawin, ganyan-ganyan. And maybe this lady is called that kung saan siya para hanapin, ganyan-ganyan. And naka-escape naman siya. Ang tagal bago siya naka-escape para pabalik dito sa area. And mga 2 hours bago siya nakaalis dito sa palengke. Sabi ko, magkakaaway pala sila dito sa part na to. And hindi ko alam. Wala akong any idea about that. So ayun, weird lang, 'di ba? Sabi niya meron pala silang kaaway dito. Yung part dito sa Cotabato City, hindi sila kumbaga may mga grouping sila na pag nandoon na sa grupo, hindi na pwedeng kumbaga kinikilala nila yung mga member doon, and yun ang hindi ko alam. And he's always talk na not all the people that you met is kind to you, or not all the people around you treat you like what you have or what kindness that you give to other people. Yun ang lagi nga sinasabi. So it's true naman, di ba? So yun, naka 19 minutes na tayo and tapos na yung linis ng kuko, and ida-dry off ko muna yung nails ko. Ayan, and sinabi niya na mas bagay raw sa akin linisin ng kuko ko kesa hindi ko linisin, kasi hindi talaga ako naglilinis ng ganito, nang naglilinis talaga. And sabi niya, palinis mo nga yung kuko mo. Sabi ko, hayaan mo na. Sabi niya, palinis mo yung kuko mo kasi mas bagay sa'yo yung malinis yung kuko, kasi wala kaming pakialam talaga sa makeup-makeupan na yan. So ayun, nung time nag-practice kami sa abandon, naihagis yung mga makeup ko sa handbag talaga, na sobrang lakas ng pagkahagis ganyan. Tapos nagkano kami, nagbibiro lang kami ng practice ng sayaw. May nagalit doon sa abandon, hinagis niya talaga yung mga makeup ko sa handbag. Sabi ko, oh my God, nabasag yung mga salamin, yung face powder. And then sabi ko, mahal pa naman ang bili ko niya. Mahal ang bili ko, pero ang bili ko lang nun mga 100 pesos nung time na yon. So sabi niya, replace it with a new one. Sabi niya ganyan. And always clean your stuff, ganyan. Organize your things. Sabi ko, organize. Tapos ayun, siya ang naglinis nung abandon. Nung pumunta kami ng weekend, minap niya yung sahig, nilinisan niya yung mga rooms, and pumunta kami doon, nagsigawan kami na nakatambay kami na wow, bakit kayo naglinis ganyan. So doon kami nagtambay, nilinisan talaga. Sabi ko, wow. Tapos yung mga nandoon sa gate na mga nakatambak na kung ano-ano, pinangtapon nila sa labas yun. And sinabi nila na you're so weird, sinabi ng mga nakatambay doon, na bakit ka naglinis, kasi weekend pupunta siya dito and ayaw niya ng may kalat talaga. Ayun, so yung mga parang mga sigarilyo doon, yung tapon nila, nilinis nila hanggang sa labas. And nung tiningnan nila sa may labas ng ng gate yung bahay, nag-isip sila, sabi nila, iba yung design ng bahay, no? Malinis, pag nalinis pala, maganda pala yung design. Nagganon-ganon sila. And parang nung time na yon, humabol yung isang cousin niya ng graduation, and siya lang ang hindi nakahabol. Baka naghabulan sila nung time na yon, na Zamboanga to Basilan, and time na talaga na nakatoga ng puti, and ang daming humabol nung time na yon. So ayun, yun yung nangyari na yon. So magbabayad na ako, and i-off ko na to kasi free wifi lang to dito sa salon na to. So there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone, and sana makuha ko yung kukunin ko na mga documents before they do a demolition or construction or new kumbaga construction here in Cotabato City, Mindanao. And yeah, I just wanna share, friends. So ayun lang, mag-ingat kayong lahat. Maraming salamat sa mga taong nagko-comment ng videos ko, sa mga taong nagsasubscribe, at sa mga taong gusto ako makilala kung sino ako, at sana mag 1 million subscribe.